Ang dagat na ito ay parang may multiple personality disorder. Sa ngayon, mukhang napakakalma ng lahat, pero nakakaloko ang itsura. Kasi mula mamayang hapon, kadalasan tuwing hapon, mga alas 2 o alas 3, ang mga hangin mula sa kanlurang Mediterranean ay lumalakas. At ang lawa na ito ay maaring maging napakadelikado para sa lahat ng nagbabakasyon ngayong tag-init. At ditong pumapasok ang mga taong ito dahil nandito tayo sa United Hatsula. Ito ang aquatic team dito sa Tiberias. At ang mga taong ito ang tumutulong magligtas ng buhay ng mga nangangailangan. Kaya sasama tayo sa kanila ngayon para makita kung paano nila ginagawa ito. Hi, salamat sa paghuli sa amin na rescue boat ng United Hatsula. Ang galing. Kaya, ngayong araw, ano ang gagawin natin? Kahit ang mga bihasang manlalangoy ay minsan hindi kayang labanan ng mga agos na yan. Nadadala sila papasok. Hindi alam ng mga tao yon. Pumupunta dito ang mga tao sa umaga, nakikita nila ang magandang at kalmadong dagat, lumalangoy sila. Tapos biglang lalakas ang hangin at nadadala na sila papaloob sa dagat. Nataranta sila. At ang panit ay napakasama kapag nasa dagat ka. At kaya nandito kami para doon. At ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng Agosto. Sobrang init. At sinabi mo na nakatanggap ka ng maraming tawag dito mga nakaraang Talagang tag-init. masama ang Ikwento nakaraang mo naman ito tag-init. sa amin. Ibig ko sabihin marami kaming mga taong kinailangan naming iligtas mula sa tubig. Sa kabutihang palad, sa karamihan ng mga pagkakataon, nandun kami sa tamang oras bago may masamang mangyari. Ang isa pang nangyayari kapag sobrang init, hindi naiintindihan ng mga tao. Kahit nasa tubig ka sa ganitong panahon, maaari kang ma-dehydrate o mas malala pa, magkaroon ng heat stroke. Ang pagiging nasa tubig ay hindi nangangahulugan na nakakakuha na ng sapat na likido ang iyong katawan. Kaya nakikita natin ang mga tao na nasa tubig naman ako. Alam mo ba kung ano maaari mangyari? At sila ay nadidehydrate. Ngayon, ang heat stroke ay maaring lumala hanggang sa magdulot ng pagbalya ng puso. Kaya isa yon sa mga bagay. Ang isa pa ay nakikita ng mga tao ang dagat sa umaga. Hindi sila marunong lumangoy. Pumapasok sila gamit ang mga maliit na balsa o bangka. At bigla na lang silang nadadala ng agos at nagsisimula silang magpanik. At dito na kayo kumikilos. Dito Ano na kami nangyayari kumikilos. pagkatapos noon? Ngayon, dalawa ang paraan ng pag-responde namin. Minsan nakakatanggap kami ng tawag alinman sa aming communicator o sa pamamagitan ng maritime police. Binibigay nila ang coordinates, pupunta kami doon at kukunin namin sila. Ang isa pa ay nagpapatrolya kami. Nagpapatrolya lang kami pabalik-balik, patuloy na tumitingin sa tubig at patuloy na sinusuri ang mga bagay-bagay. At totoo nga, dumating ang tawag ng hapon na iyon. Isang maliit na bangkang de goma at isang surfer ang inanod ng agos papunta sa gitna ng lawa. Maya-maya pa, nangyari rin ito sa lalaking ito. Sa kabutihang palad, naroon ang kuponan ng United Hatsula para iligtas siya. Si Skipper Ozzy ay maraming beses nang nakakita ng ganitong mga sitwasyon, higit pa sa gusto niyang alalahanin. Ako ang nagpapatakbo ng bangka at sa tingin ko ay may nakikita akong ulo na lumulutang sa tubig. Sinabihan ko ang isa sa mga kasama ko, kunin mo ang binoculars, tingnan mo, lumapit kami, nandun na ang lalaki sa tubig, pilit lang siyang nananatiling lutang sa tubig. Tinanong namin siya kung gusto niyang sumakay sa bangka, tumanggo lang siya, hindi siya makapagsalita. Isinakay namin siya sa bangka, pagod na pagod siya. Sobrang pagod niya na literal na hindi na siya makapagsalita. Dehydrated din siya. Kaya dinamot namin ang dehydration niya. Pinahinga namin siya. At sabi niya, isa akong manlalangoy. Maraming beses ko nang natawid ang Canal Kinnear. Nagawa ko na ang pagtawid sa Canal Kinnear. Lumalangoy ako dito kaninang umaga, tapos bigla na lang hindi na ako makabalik sa Pampang. Kaya kinailangan namin gamutin siya para sa dehydration niya. Siguraduhin na ay siya, bukod pa doon. At kinailangan din namin pag-aani ng hiya niya. At hindi lang yon ang nag-iisang halimbawa. Sinabihan kami na may isang grupo na palutang-lutang sa isang bangkang desagwan. At sa loob ng maliit na bangkang yon ay may isang 24 na anyos na babae. At 4 na bata, edad 1, 2, 4 at 7. Paano ako magkakasya sa bangkang yon? Hindi ko alam. Aminin ko na, nung nakita ko yon, natakot ako. Kumpleto ang kagamitan ng team para magligtas ng buhay. May defibrillator ang bangka, mga benda, oxygen tank, saline para sa dehydration. Lahat ng kailangan mo rin sa lupa. Dahil anuman ang sitwasyon, nandito ang emergency response team para pigilan na mangyari ang ganitong insidente. Sa lupa, palagi tayong dumarating pagkatapos may masamang nangyari o habang nangyayari ito. May inaatake sa puso, may inaaksidente, may nahulog sa hagdan. Sa dagat, nandun kami para maiwasang mangyari ang mga bagay na yon. Nandun kami para mailigtas ang mga tao bago may mangyari. Dahil kapag may nangyari na sa tubig, mas magiging mahirap na silang mailigtas at maiyahon. Sa ngayon, ang aquatic team na ito ang tanging bangka ng United Hatsula sa Israel. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang mga pangarap.
Ang pangarap ay makalabas sa karagatan kung saan mas madalas ang pagkalunod. Para kay Skipper Ossie, ibig sabihin nito ay pagkakataon na matulungan ang mga taong mahal na mahal yung paglingkuran. Ang tumulong sa isang tao na dumaranas ng panic attack, iligtas sila mula sa tubig, tulungan sila sa ambulansya, at hawakan ang kanilang kamay kapag kailangan nila. Bahagi talaga yun nito. Bahagi talaga yun nito. At aaminin ko, nakaka-addict talaga. Ibig kong sabihin, sino pa ang nangangailangan ng droga o alak? Magligtas ka ng buhay, para kang high ng 2 araw. Seryoso ako. At ang pagligtas ng mga tao mula sa tubig dito ay talagang pagliligtas ng buhay.